Okay, welcome po muli dito sa ating munting YouTube channel. Ito po ang inyong Pinoy Firearms Instructor na sumasagot sa inyong mga katanungan. Okay, at bago po ako bumati at magpasalamat ay gusto ko lang basahin ang katanungan ni Jomar Nopia. Sabi niya, Tay Elmer, paano po tanggalin ang bullet pag squib load? Actually, nagawa na natin ang videos yan. Pero dahil sa inyong kahilingan, pinangakuan ko kayo na sasagutin ko ang inyong mga katanungan, ay baka hindi na ninyo nakita yung ating video sa ating playlist. Kaya nga sinasabi ko na bago kayo magtanong, tingnan muna ninyo yung ating playlist para hindi na ninyo may tanong. Pero pagbibigyan natin si Jomar. Okay, at bago natin yung sagutin ay gusto ko lang munang bumati sa lahat, lalo tigit sa ating mga kasama nating OFW. Mag-ingat po tayo, taglamig na, umulan na dito sa Kuwait. Hudyat na talagang ito na ang umpisa ng paglamig ng panahon, at ito ang kalaban naming mga senior citizen. Okay, mag-ingat po tayo, ingatan natin ang ating mga kalusugan, at lalo tigit mag-ingat tayo sa ating mga trabaho na huwag tayong maaksidente. Okay, doble ingat po. Ayan, at pasasalamatan ko lamang yung ating 37,982 na mga subscribers. Isang tumbling na lang, 38,000 na tayo. Congratulations sa ating lahat. Thank you very much do sa mga hindi nag-skip ng ads, sapagkat tayo nga po ay isang charity vlogger na ang ating kinikita sa ating YouTube ay tinutulong natin sa 6 na estudyante na mga anak na single parent. Okay, bagaman malit pa yung ating YouTube channel, ay maraming salamat sa mga nagpadala ng pagmamahal dito sa ating GCash number para po yan sa ating mga beneficiary na nangangarap ding makapagtapos. Yan, marami na po tayong napagtapos. Hindi ko na lang po babanggitin sa inyo kung mga sino. At pag lumaki pa yung ating YouTube channel at dumami ating mga sponsor, ay nagdadagdag tayo ng estudyante. Ayan, at maraming salamat, special mention kay may natanggap tayong bagong nagpadala, unanimous, ayaw magpakilala, tawagin na lang natin siyang si Mr. Adrian. Ayan, at pasalamatan din natin yung iba pa nating mga yung ating mga sponsor sa panguna ni Alfredo Isidro Ordosipay ng Las Piñas. Ayan, regular din nagpapadala sa atin yan. At si Architect Arnel Salvador ng Kuwait, si Jubil Platon, happy vacation sa iyo. Si Jubil Platon ng Riyadh, Saudi Arabia, si Umbit ng Kia Motors Kuwait, si Anthony Evangelista ng Pasay, at yung si Mr. Adrian, si Conrado Ilolailio, at si Junard Diaz. Ayan, sana marami pa mag-sponsor para marami pa tayong matulungan. Okay, at sino pa? Okay, yan, sasagutin na natin si Mr. Jomar. Okay, ano bang squib load? Yung squib load, yun yung abnormal na bala. Yung dapat malakas ang inyong pakiramdam at pandinig. Pag nagbago ang putok ng inyong baril, ay halimbawa, naramdaman ninyo na humina ang putok, mag-release agad kayo ng magazine, open chamber, at huwag ninyo silipin yung baril, baka yan ay hangfire. Okay, at checkin ninyo kung may bara. Okay, pag yan ay may bara, ay squib load nga. Ang squib load, nangyayari yan, ay na-depekto yan sa pagre-reload o sa factory, meron din yan. Minsan yung isang order namin ay napakaraming squib load. So ayan, at binalik yung mga bala. Okay, so delikado yan, kaya dapat talaga ay malakas ang inyong pakiramdam at pandinig. So pagka nagkaganyan, release magazine, tingnan ninyo yung chamber kung walang sumunod na bala, baka aksidenteng may sumunod na bala.
Buti na nagsisigurado. At ang payo ko ay huwag ninyong tanggalin ng nakakabit dito sa kanyang slide. Dahil may mga squib load na mahirap tanggalin. So pag naka-open bolt yan, naka-open chamber, pag tinira ninyo dito yan, mapapwersa yung slide stop ninyo, baka masira. Okay? Kung yan naman ay naka-close, kung naka-close naman yan, hindi ninyo makikita kung nakalabas na. At hindi rin ninyo makikita, baka may sumunod na bala, delikado. So, mas maganda na, advice ko ay tanggalin na ninyo. Okay? Tanggalin na ninyo yung kanyang tanggalin na ninyo yung kanyang barrel. Okay? So, ngayon, ang tanong, saan ninyo padadaanan yan? Dito ba o dito ba? Ang kinakailangan kasi yun yan ng dowel. Okay, kumuha kayo ng wag yung sobrang liit. Dahil pag yan ay sobrang liit, ay baka sumiksik sa gilid ng bala. Baka sumiksik sa loob ng bala. Halimbawa, maliit yung inyong wag yung, at saka wag yung matutulis. Wag yung matutulis, wag kang gumamit ng mga screwdriver, ano pa man. Basta kumuha kayo ng isang na pantanggal na wag yung maliit at wag naman yung sikip dahil masira yung groove, parang ganyan yan okay, ganyan. At wag ninyo ditong tanggalin, wag ninyo ditong palampasin. Bakit kanyo? Ang mga heads ay hindi naman yan yung full metal jacket, meron yang tingga sa loob. Ngayon, kung dito ninyo titirahin yan, ang mangyayari niyan ay magiging mushroom ito. Magiging mushroom, so bubuka yan. Pag bumuka yan at dito ninyo pinukpok, bubuka yung bala na yan, lalong sisikip yan sa barrel. Kaya wag ninyo dito titirahin yan. Para wag yung sa chamber kayo magumpisa. Dahil nga, bubuka yan. Ayan bubuka yan, sisikip yan sa barrel. Okay. So, ang gawin ninyo, kung may WD-40 kayo, mas maganda para makasigurado, ay dito ninyo bugahan ng WD-40 sa dito sa dulo ng barrel. Yan. Tapos, gamitin na ninyo yung inyong dowel. Yan. Pagkatapos ay hawakan lang ninyo ng mahigpit dito. Okay? At yan ay matatanggal na. Pupukpuk lang ninyo. Ayan. Matatanggal na yan. Madali naman yung tanggalin pagka tama lang yung pantanggal ninyo. Okay? So, wag din ninyo ikalsyo ito. Baka masira pa yung inyong barrel. Okay, baka magkameron pa yan ng tinatawag na ribaba dyan, magka-problema pa yung chamber. So, ganun lang, hawakan din nyo ng mahigpit at kinakailangan meron kayong dowel na ganito. Okay? Mas maganda kung medyo rounded yung dulo na ganyan, Ito talaga, pantanggal ko na to Okay? So, dapat may ganito kayong bakal. Huwag yung sikip. Kung 9mm ang inyong bala, ang ay mga 7mm ang laki nito. Okay, so ganun lang kadali ang pagtanggal niyan at inyong tuyuin. Tinuro ko na kung paano ang pagtuyo nito. Okay, gagamit lang kayo ng ganito at saka kapirasong tela, tutuyuin na ninyo. Okay, ganun. Tutuyuin ninyo bago ninyo gamitin. Kasi ginamitan ninyo ng WD-40. Ayun, ganun lang kabilis. Okay, at may may paglilinaw lang ako. May nag-comment sa atin na nagre-request na kasi masyado daw technical yung ating taga-Amerika siya. Masyado daw technical yung ating mga content. Nag-request siya na
Sabi niya, there are so many topics you can choose. You can discuss AK-47, PC Carbine, Colt, Revolver, CC. So, yun ang, actually, maraming salamat sa iyo, Lebron Roque, sa iyong suggestion. At, meron na rin naman tayong mga ginawang ganyan, pero ang priority ko talaga, hanggang may tanong, ay dun muna ako sa tanong. Pero kung wala nang tanong at wala nang nagtatanong sa akin, ay pwede ko namang gawin yan. Pero priority ko muna yung mga nagtatanong kasi nga, ang purpose ng ating YouTube channel ay sagutin, turuan yung mga namumroblema sa mga basic lamang na na mga pamamaraan. Kasi yung mga ganyang content, napakarami naman halos lahat ng mga gun na YouTuber ay ganyan ang content, kaya ayaw ko naman silang gayahin. Parang lalabas na kinopya lamang natin dun sa isang YouTuber, lalo sa mga Amerikano, ang dami namang nagko-content ng ganyan, nagre-review ng mga baril ganyan. So mas educational para sa akin yung matulungan yung mga yung mga kababayan natin na hindi nila alam kung anong magagawin kamukha nitong mga sinasagot natin. So kung mapapansin niyo, wala pa akong nakikitang content creator about sa baril na ang content nila ay yung mga sumasagot sa mga comment na mga tanong. So yun talaga ang purpose ko, naturuan kung paano ang mga dapat gawin sa mga problema nila sa baril. Kaya magtanong lang kayo, at pag wala ng tanong, di magko-content din tayo ng mga ganong tanong, pero ng mga ganong content. Pero habang may mga nagtatanong, unahin muna natin yung mga nagtatanong. Okay, maraming salamat sa iyo, Mr. Roque. At pagbibigyan lang natin yung mga gustong matuto. At yan naman talaga ang adikain ng aking YouTube channel, yung maturuan, ma-educate. Kasi nga sa Pilipinas ay mahirap humanap ng gunsmith. Okay, meron man ay pupunta ka pa sa malayo. Alam mo naman sa atin, kung walang permit to carry yung baril mo, mahirap mong dalhin sa mga pagawaan. Kinakailangan mo pa. Meron din kasi naman na mga walang permit to carry, license to own lang. Okay, yun ang problema sa Pilipinas. Kaya yung iba nahihirapan mag-transport ng kanilang mga baril. Hindi ka mukha sa ibang bansa, basta may license ka, pwede mo nang i-carry yan. Sundin mo lamang yung mga batas nila kung paano i-carry. Yun lang ang ko. Kaya hanggang may nagtatanong, tanong muna ang ating unahin. At may mga videos na rin naman akong ginawang ganyan, pailan-ilan, pero nga inuuna muna natin yung mga nagtatanong. Kaya yung mga nagtanong na hindi natin nasagot, baka nalimutan ko na yung mga tanong, minsan natabunan na sa dami na nagtatanong, pwede naman ninyong itanong uli. At doon sa mga gusto magtanong, tingnan muna ninyo yung ating playlist. Kasi yung iba, 3 beses ko na nasagot, 2 beses ko na nasagot. Actually, doon sa mga 1911, dati noon may 1911 ako dito. 1911 ko, kinuha na. Hindi naman ako pwedeng mag-own ng baril dito. Umasa lang ako dito sa mga customer at sa ating mga baril dito sa ating range. So yun lang ang gusto kong linawin sa inyo. Unahin muna natin yung mga nagtatanong. Okay, God bless us all. Thank you very much. Hanggang sa muli ninyong pagtatanong at sa muli kong pagsagot. Ito ang inyong Pinoy Firearm Instructor. God bless us.